Mga pre, balita ko may sayawan doon sa sentro ng baryo mamayang gabi ah. Punta tayo. Ang hikayat ni Brando sa kanyang mga kaibigan. Oo nga pala, malapit na ang piyesta. Kaya pala may peryahan doon araw-araw at sayawang tuwing Sabado ng gabi. Sad naman ni Takloy. Ayos yan mga pre. May mga dayuhan chicks na naman tayo makikilala ron. Masayang wika ni Ricky. Anong chicks ang pinagsasabi mo? May Liza ka na pre. Kaya kami na lang ni paring Takloy. Sad naman ni Brando. Asus, di naman ako seryoso ron no. Kabago-bago ko lang yung nakilala eh. Tsaka nililigawan ko lang yun. Kasi siya ang unang nagpakita ng motibo sa akin. Tugon ni Ricky. Aba, kapag ganyan pre, sana hindi mo na lang pinatulan. Pinagkatiwala mo na lang sa amin ni Brando. Wika ni Takloy at nagtawanan sila ni Brando. Basta, hayaan nyo na yun. Hindi naman niya malalaman eh. Sad naman ni Ricky. O siya, basta walang iwanan ha. Kahit malasing tayo doon, walang iwanan ha. Wika ni Takloy. Oo naman, pangako natin yan, Bexman. Wika ni Brando at itinaas ang kanyang kanang kamay. At tumugon naman ng Bexman ng dalawa. At kapwa ay tinaas din ang kanilang kanang kamay. Dekada 70, sa isang baryo na sakop sa probinsya ng Capiz. Nakatira ang tatlong magkakapitbahay at magkakaibigang mga binata na halos magkadikit na ang mga bituka dahil palagi sila magkakasama kahit saan man sila magpunta. Alas 7 pa lang ng gabi ay nakabihis na sila upang tumungo sa sentro ng baryo at gumala sa sayawan. Ano pang iniintay nyo dyan? Tara na, at 1 kilometro pa yung lalakarin natin. Sabi ni Brando. Aba, teka muna. Magpapabango pa ako, no? Nakakaya naman sa mga dalaga ron. Wika naman ni Ricky. Asus, di naman madadaan sa pabango yan eh. Depende yan sa diskarte pre. Wika ni Takloy at nagtawanan sila ni Brando. Basta, mas mainam pa rin yung mabango para dagdag puntos, no? Saad ni Ricky. Sa kanilang tatlo ay di hamak na si Ricky talaga ang pinakamakisig at mahilig sa babae. Samantalang sila Takloy at Brando ay walang ibang alam kundi puro kalokohan lang. Naglalakad na sila noon papunta sa sentro. Kahit madilim ang daan at medyo may masukal na parte, ay baliwala lang sa kanila dahil sanay na sila sa ganoong sitwasyon. Hindi nga nila inaalintana mga usap-usapang aswang at kababalaghan sa kanilang baryo. Habang naglalakad, ay di maiwasan na magkakaibigan na mag-iingay. Mga pare, tingin nyo ba may mga magagandang dilag doon? Tanong ni Ricky. Oo paring Ricky, marami raw eh. Kaso, lumilipad sila tuwing gabi. Pabirong wika ni Takloy at nagtawanan na naman sila. Grabe naman yun pre. Samantalang tayo, nahihirapang maglakad papunta ron. Birong sagot din ni Ricky. Aba, di naman problema yun paring Ricky. Magpapasang ka na lang sa kanila para sa susunod, di ka na mahirapang maglakad. Di ba? Biro uli ni Brando. Malapit na sila noon sa baryo. Pagkatapat nila sa isang lumang bahay na walang nakatira, ay bigla na lamang silang napatigil. Naririnig nila ang alulong ng mga aso na nakakakilabot. Mga pare, ano ba yan? Nakakatakot naman. Wika ni Ricky na pumagitna sa dalawa niyang kaibigan. Ano ka ba Ricky? Kalalaki mong tao natatakot ka sa alulong ng aso. Siyempre natural lang na aso ang umaalulong. Matakot ka kung yung pusa umalulong. Doon ka tumakbo. Di ba? Wika ni Brando. Oo nga, natural yan, aso. Mas matakot nga talaga sa pusa. Biro ni Takloy at sabay nagtawanan na naman sila ni Brando. Umalingaw-ngaw ang kanilang ingay sa paligid, lalo pa tahimik na ang gabi. Hindi mo lang nila inalintana na nakakagambala na sila sa kapaligiran. Hanggang sa nakarating na sila sa sentro ng kanilang baryo. Baka sa mukha ni Ricky ang saya na makita ang mga ilaw sa sayawan. Hanggang sa tuluyan na silang nakapasok. Mga pare, jackpot, daming chicks. Masayang wika ni Ricky. O siya, maghanap ka na ng kasayaw doon at dito na muna kami sa gilid. Nauuhaw na kami ni Brando eh. Wika ni Takloy at agad umorder ng alak sa nagbebenta na nasa gilid lang ng sayawan. O sige, pero teka lang, susuyurin ko muna yung paligid. Baka mamaya nandito si Lise. Saad ni Ricky.
O sige pare, maghintay lang kami dito ah. Kailangan pa kasi namin ng pampainit ng katawan bago umarangkada. Tugon naman ni Brando. Nagpatuloy lang si Ricky sa paghahanap kay Lisa. Ngunit nainip siya nang hindi niya ito nakita. Kaya naghahanap na lang siya ng iba niyang makakasayaw. Hanggang sa namataan niya ang isang dilag na noon ay nakatayo lang sa isang sulok. Kaya agad niya itong nilapitan. Miss, pwede ba kitang maisayaw? Tanong ni Ricky sa dalaga. Oo naman, bakit hindi? Sang-ayon ng dalaga na ikinatuwa naman ni Ricky. Habang sumasayaw ay kinikilala ni Ricky ang dalaga hanggang sa nagkakaunawaan na silang dalawa. Dikit na ang katawan ni Ricky sa dalaga na halos nakayupos na ito sa bewang at tila hindi naman nagre-reklamo ang dalaga. Sa kabilang dako ay napabilib naman kay Ricky ang dalawa niyang kaibigan dahil sa ganda ng dilag na naging kaparis nito. Hanggang sa nagpalit ng musika ang operator at nagpatugtog ito ng cha-cha kaya ginanaan sila Brando at Takloy na sumayaw. Sila-sila lang ang magkaparehas sa pagsasayaw at dahil sa udyok ng alak sa kanilang katawan ay ganun na lang katindi ang kanilang mga galaw na tila ba at hindi inaalintana ang ibang naroroon. Matapos sumataw ng cha-cha ang dalawa ay bumalik naman sila sa pag-iinom. Nadagdagan pa ng ilang bote ang kanilang naiinom at hindi nila namalayan na wala na pala si Ricky sa sayawan. Aring Brando, ating gabi na pala. Uwi na tayo. Panghikayat ni Takloy sa kaibigan. Oo nga pare, tara na. Teka nga pala, nasaan na ba si Ricky? Tanong ni Brando. Ewan ko. Nandyan lang naman yung kanina eh. Saan na kaya yun? Imposible namang mangiwan yun. Teka lang muna ha. Titingnan ko muna doon sa gilid-gilid, baka nandyan lang yun. Sad muli ni Brando. Noon ay nagpaikot-ikot si Brando sa paligid. Ngunit hindi pa rin niya nahahanap si Ricky. Sa halip ay si Lisa ang kanyang nakasalubong. Brando, magkasama ba kayo ni Ricky? Tanong ng dalaga na ikinagulat naman ni Brando. Ha? Oo, pero nauna na siyang umuwi eh. Utal-utal na wika ni Brando. Ah, ganun ba? Ngayon na kasi ako nakarating eh. May pinagkabalan pa kasi ako sa bahay. Sayang naman. Kung sana maaga kang dumating, naabutan mo pa siya. Saad ni Brando. O sige lang, may susunod pa naman eh. Saad ng dalaga. Sige, mauna na ako ha. Nauutal-utal na naman na wika ni Brando. Sige Brando, pakisabi na lang kay Ricky na nahanap ko siya ha. Tugon ng dalaga at tumango naman si Brando. Agad umalis si Brando at pinuntahan si Takloy. Aring Takloy, nandyan si Lisa. Buti na lang umalis si Ricky. Kasi kung hindi, yari talaga. Medyo kinakabahang boses ni Brando. Takpo, lagot sana. Tara na, uwi na lang tayo. Nag-aalalang wika ni Takloy. Tara, baka bumalik na naman si Lisa. Kapag sisinungaling na naman ako. Sad muli ni Brando. Habang naglalakad sila, ay may namataan silang dalawang tao sa madilim na parte. Noon ay inaaninag nila ito ng gusto. Nakilala nila ang tindig nito na parang si Ricky. Inaninagan nila ito ng gusto at napatunayan nilang si Ricky nga ito kasama ang babaeng kasayaw niya kanina. Kitang-kita nila kung paano hinahalikan ng babae si Ricky sa leeg na tila nawala na sa sarili ang binata at hindi na gumagalaw. Biglang tumikim noon si Brando dahilan upang nagulat ng dalaga at ilang segundo pa bago natauhan si Ricky. Mga pare, kanina pa ba kayo riyan? Tanong ni Ricky. Hindi naman pare, kararating lang namin. Tugon naman ni Brando. Mga pre, pwede ko bang hitid muna si Rona sa kanila? Hintayin nyo na lang ako saglit. Ay, naku, wag na Ricky. Malapit lang naman ang bahay namin dito kumpara sa inyo na malayo pa. Saka baka mapagalitan ako ng aking ate kapag nakita ko may kasamang lalaki. Wika ni Rona. Kung ganon, sige ikaw, bahala ka. Basta makita na lang tayo bukas ng gabi ha. Saad ni Ricky. Oo ba? Basta hihintay na lang kita ha. Saad ng dalaga. Hinihintay muna nilang makalis ang dalaga bago sila tuluyang maglakad pa uwi. Are, alam mo bang pumunta si Lisa kanina sa sayawan at tinahanap ka? Wika ni Brando. Ha? Ganun ba? Ano sinabi mo pre?
Medyo natatarantang tanong ni Ricky. Ano pa? Eh di sinabi namin may kasama kang babae. Pabirong wika ni Takloy at nagtawanan sila ni Brando. Medyo bumusangot naman ang mukha ni Ricky sa kanyang narinig. O bakit pre? Mali ba yung sinabi namin? Dagdag asar naman ni Brando. Eh mga loko pala kayo eh. Alam nyo namang mag-aagalit yun sa akin eh. Biro lang pre. Lalaglag ka ba namin? Siyempre hindi no. Wika ni Brando. Grabe ka talaga pre, antinik mo sa babae. Akala pa naman namin eh, umuwi ka na. Tapos nandun ka lang pala sa dilim, nangangaswang. Kantsaw ni Takloy sa kaibigan. Sabihin mo, siya ang inaaswang. Kitang-kita mo naman kanina kung paano kinakagat yung kanyang leeg no. Sino nga ba yung paring Ricky? Kantsaw naman ni Brando. Eh, Rona daw yung pangalan nun eh. Medyo natawang tono ni Ricky. Rona pala. Mabuti naman at naalala mo pa. Ang presko mo kasi. Saad muli ni Brando at nagtawanan sila ni Takloy. Sa halip na magalit ay nakikitawa na rin si Ricky sa kanila. Laro-laro lamang para kay Ricky ang pag-ibig. Wala pa kasi siyang balak maging seryoso dahil nais lamang niya na i-enjoy muna ang buhay habang binata pa siya. Pagdating nila sa masukal na daan ay ganun na lamang silang napatigil nang may marinig silang huni na nakakakilabot. Mga pare, narinig niyo ba yun? Bulong ni Ricky sa mga kaibigan. Oo pare, parang kakaibang huni yun ah. Parang aswang. Wika ni Brando. Eh kung aswang man yung pre, siguro galing din yun sa sayawan. Pabirong wika ni Takloy. Nako, baka si Rona yung pre, o di kaya si Lisa. Dagdag naman ni Brando na napahagikik. Ano ba kayo? Sa ganda ng mga babaeng yun eh, pagdududahan yung mga aswang. Wika ni Ricky. Nagtatawanan sila noon nang mas lalong lumakas ang huni ng kanilang naririnig. Tila palapit ng palapit ito sa kanilang kinaroroonan. Mga pre, parang iba na to ah. Wika ni Brando. Eh ano bang hinihintay natin pre? Takbo na! Sigaw ni Takloy at kumaripas ng takbo at sinundan naman ng dalawa. Pagdating nila malapit sa kanilang bahay ay doon na sila huminto at nagtawanan. Pambira ka talaga paring Takloy. Akala ko pa naman hindi kayo takot sa aswang. Wika ni Ricky na nahuhuli at halos nauubusan na ng hangin. Anong hindi? Palapit na ng palapit eh. Hihintay pa ba natin madatnan tayo? Natatawang wika ni Takloy. Kung nadatnan man tayo, siguradong si Ricky ang unang lalapain nun. Dahil ang hinat tumakbo eh, napakabagal. Kantsaw naman ni Brando. Ewan ko ba kung bakit, pero para akong nauubusan agad ng enerhiya eh. Wika ni Ricky. Nako, napapagod ka lang sa pakikipaglaban dun sa chicks mo, kaya naubusan ka na ng lakas. Wika naman ni Brando. Ewan ko sa inyo, mabuti pa eh, papasok na ako ng bahay upang makatulog. Saad naman ni Ricky. Kinabukasan ay bumalik na naman sila sa sentro upang gumala sa peryahan. Noon ay hinahanap nila si Rona. Lingid sa kanilang kaalaman ay nauna na sa kanila si Liza roon. Ricky, kanina ka pa ba? Bungad ng dalaga sa kanya. Ha? Liza, nandito ka pala? Bakit? Hindi ka ba natutuwa, Rick? Pasimpleng tanong ni Liza. Eh, natutuwa naman. Pero hindi rin ako magtatagal kasi uuwi rin ako kaagad eh. Wika ni Ricky. Ganun ba? Pwede bang mag-usap muna tayo doon? Pagtuturo ni Liza sa ilalim ng puno na medyo madilim. Tumugon naman si Ricky, ngunit tiningnan muna niya ang paligid upang tiyakin na wala si Rona. Pagdating nila sa may puno, ay pasimpleng nagkubli si Ricky kung may mga taong dumaraan. Sinisigurado niya na hindi siya makikilala kapag dumaan si Rona. Buong akala niya ay hindi napapansin ni Liza ang kanyang kalikutan. Ricky, bakit tila hindi ka masaya na magkasama tayo? Lambing na tanong ni Liza. Ano bang hindi? Masaya ako no? Kaya lang medyo inaantok na kasi ako eh. Pangangatwiran ni Ricky. Ganun ba? O sige na, uwi na lang din ako. Babalik na lang ako bukas. Baka sakaling may gana ka na. Medyo nagtatampo na tono ni Liza. O tara, ihatid na kita sa inyo. Wika ni Ricky. Wag na, kaya ko na ang sarili ko. Saka, dyan lang naman ako uwi ngayon sa bahay ng aking lola na malapit lang dito.
Mabuti naman kung ganun. O sige, mauna ka na. Babalikan ko na lang sila Brando doon. Wika ni Ricky. Nang makaalis na si Liza, ay dali-daling bumalik si Ricky sa peryahan at doon ay nakita niya si Rona na naghihintay sa kanya. Masayang gumala ang dalawa habang sina Brando at Takloy ay nakapwesto na sa isang tindahan at nagiinuman tulad ng kanilang nakagawian. Dinala ni Ricky si Rona sa madilim na parte kung saan ito ay kanyang masusolo. Matagal-tagal din silang naglambingan doon. Buong akala ni Ricky ay malaya na silang nakakagalaw. Lingid sa kanilang kaalaman ay may mga matang nagmamasid sa kanila. Pagsapit ng hating gabi ay nagpaalam na si Rona dahil kailangan na niyang umuwi. Ngunit bago ito umalis ay yumakap muna ito sa binata at hinalikan ang kanyang leeg. Isang halik na tila ba naguudyok sa binata upang pumikit. Ilang sandali pa ay namulat na lang siya, nakaharap ang magandang mukha ng dalaga. Uuwi na ako, Rit. At huwag mo akong ihatid, baka magalit ang ate ko eh. Saad ng dalaga. Tila napako naman si Ricky sa kanyang kinatatayuan dahil sa kakaibang bigat na kanyang nararamdaman. Nang nakalis na si Rona, ay pumunta si Ricky sa kinaroroonan nila Brando at Takloy. Pare, ayaw niyo pa bang umuwi? Napapagod na kasi ako eh. Wika ni Ricky. Anong uuwi? Mamaya na, mag-iinuman pa tayo eh. Saad ni Brando sa tonong lasing at iniabot ang baso kay Ricky. Inabot naman ni Ricky ang baso at umupo sa tabi ni Brando, habang si Takloy ay halos hindi na makatayo sa sobrang kalasingan. Pare, last na to ha. Baka mamaya hindi na makalakad si paring Takloy. Wika ni Ricky. O sige, last na to. Turo ni Brando sa isang bote. Maya-maya pa ay napagdesisyonan na nilang umuwi. Binaybay na nila noon ng daan nang sina Brando at Takloy ay nagpapasuray-suray pang nag-aakbayan. Pagkatapat nila sa may madilim at masukal na parte, ay bigla nilang narinig ang kakilakilabot na huni. Mga pare, ano yun? Tanong ni Ricky. Ewan ko, wala naman akong nakikita eh. Wika ni Brando, habang si Takloy ay tila wala man lang narinig. Patuloy lamang sila sa paglalakad hanggang sa tumambad sa kanila ang isang kasintak-sintak na nilalang. Napatigil naman si Ricky sa kanyang nakikita habang ang dalawa ay tila nawala sa kalasingan. Aswang! Sigaw ni Brando at kumaripas ng takbo at sinundan naman si Takloy na walang lingon-lingon. Wala na ring nagawa si Ricky noon kundi kumaripas na rin siya ng takbo. Ngunit sa kasamaang palad ay naabutan siya ng aswang at tinamaan ng isang kalmot sa kanyang likod. Napatigil sa pagtakbo si Ricky noon at matapang niyang hinarap ang aswang. Nangangalap siya ng kahit ano sa tabi-tabi nang may nahagip siyang isang putol na kahoy na siyang kanyang ginamit upang maging panlaban sa aswang. Ngunit hindi man lang ito nasisindak. Akala ni Ricky noon ay katapusan na niya. Nagulat na lang siya nang may biglang humampas sa likuran niya. Nagulat na lang siya nang may biglang humampas sa likuran ng aswang. Itong para sa'yo! Wika ni Brando na noon ay bumalik dala ang isang kahoy na may mga tinik. Akala nila ay natakot na ang aswang. Ngunit naging mas mabalasik pa ito at lumipad na paikot-ikot lang sa kanilang kinaroroonan. Ilang sandali pa ay bumalik si Takloy na may mga kasamang lalaki. Humingi pala ito ng tulong sa may pinakamalapit na kabahayan. Nang namalayan ito ng aswang, ay agad itong pumagaspas palayo, kaya naman wala na silang naabutan. Umuwi na lang sila noon at agad nilang ginamot ang sugat ni Ricky. Mabuti na lang at hindi ito napuruhan. Diyos ko kayo mga binata kayo. Ano bang ginagawa niyo? Tanong ni Sito, ang tatay ni Ricky. Wala naman tay. Naglalakad lang naman kami pauwi eh. Bigla na lang kaming inatake ng aswang. Wika ni Ricky. Opo, at mabuti na lang eh. Nakahingi ako ng tulong. Saad ni Takloy. Sa susunod, kapag lumalakad kayo ng gabi, dapat may baong kayong panlaban. Alam niyo namang napakaliblib nitong lugar natin eh. Wika ulit ni Sito. Aba, mas mainam na huwag na kayong bumalik doon tuwing gabi. Baka kayo lang ang inaabangan ng mga aswang. Sabi naman ni Letty. Ay sus ngay, para namang hindi kami mga lalaki niyan. Wika ni Ricky. Sa susunod magdadala na lang kami ng panlaban. May buntot pagi naman si tatay sa bahay eh.
Tugon ni Brando. Ako rin, meron akong punyal na tanso. Tugon naman ni Takloy. Hindi na muna gumala ang magkakaibigan ng ilang araw. Ngunit pagsapit ng Sabado ay hindi na ito nakayanan ng tatlo at napagkasundo na naman nilang gumala. Mga pare, parang huling sayawan na yata mamayang gabi. Dahil bukas piyesta na eh. Wika ni Takloy. Oo nga. Ano, punta tayo? Tanong ni Brando. Sige, minsan lang naman to sa isang taon eh. Sasayangin pa ba natin? Excited na wika ni Ricky. Pero paano nga pala tayo aalis? Tsak magtatatalak na naman yung mga nanay natin. Saad ni Takloy. Alam ko na, tatakas tayo mamayang gabi. Wika ni Brando. Pero paano naman kapag aabangan na naman tayo ng aswang? Wika ni Takloy. Di magdadala tayo ng panlaban. Tugon ni Brando. O sige, yan na usapan ha. Mamayang 8:00, hintayin niyo ako. Doon sa may daan. Wika ni Ricky. Pagsapit ng 8:00 ng gabi, ay nandun na sila sa kanilang napag-usapang tagpuan. Nahuli nga lang si Ricky dahil matagal bago matulog ang kanyang nanay. Oh, andiyan ka na pala paring Ricky. Ano pang hinihintay natin? Tara na! Excited na wika ni Brando at sumang-ayon naman kagad ang dalawa. Naglalakad na sila noon sa may masukal na parte nang nakaramdam sila ng kakaibang kaba. Mga pare, gala niyo yung paningin niyo ha. Baka may aswang na naman dito eh. Wika ni Ricky. Oo, eto na. Dilat na yung mga mata ko. Wika ni Brando. Teka lang. May gumagalaw dun oh. Wika ni Takloy at pinuntahan. Uy, pare, huwag ka nang lumapit dyan. Saad ni Ricky. Sumunod naman si Brando kay Takloy. At nang nakita nito ang gumagalaw, ay bigla na lamang itong sumigaw. Aswang! Sigaw ni Brando at kumaripas ng takbo kasabay si Takloy. Kaya napatakbo na rin si Ricky ng mabilis. Pagkatapat nila sa lumang bahay, ay bigla na lang huminto ang dalawa at nagtawanan. Habang si Ricky halos nauubusan na ng hangin sa kakatakbo. Pambira naman kayo pre. Akala ko may aswang talaga eh. Hinihingal na wika pa ni Ricky. Tawang-tawa naman ang dalawa sa kanilang ginawa. Umaalingaw-ngaw na naman ang kanilang mga tawa sa tahimik na kapaligiran. Ilang minuto lang ay nakarating na sila sa sentro kung saan may sayawan. Tulad ng kanilang nakagawian, pumesto na kagad sila sa may tindahan sa gilid upang mag-inuman. Pare, mamaya na tayo marangkada kasi nauho kami kakatakbo eh. Wika ni Brando at umorder na ng alak. Maya-maya pa, dumating si Rona at sumali sa kanilang grupo. Umupo ito sa tabi ni Ricky. Paglipas ng ilang minuto lang, ay nakadikit na si Ricky sa dalaga na tila ba halos hindi na ito mapaghiwalay. Dala ng udyok ng kalandian, ay tila nakalimutan na ni Ricky na maaring maabutan sila ni Liza. Nagkakatuwaan sila noon, ngunit ilang sandali lang ay bigla na lang natahimik sina Brando at Takloy. Naipinagtaka naman ni Ricky. Oh, ano? Ba't kayo natahimik dyan? Tanong ni Ricky habang si Brando ay panay nguso sa kanyang likuran. Paglingon ni Ricky ay ganun na lang ang kanyang pagkagulat nang tumambad sa kanya ang galit na mukha ni Liza. Ha? Liza? Ikaw pala yan? Wika ni Ricky at agad na kumalas kay Rona. Nga, kaya pala inaanto ka kapag magkasama tayo. Pero kapag sa iba, hindi. Galit na tono ni Liza. Ricky, anong ibig sabihin nito? Tanong ni Rona. Tanging nasambit ni Ricky. Ang lalaking kasama mo ay nobyo ko. Bulyaw ni Liza. Ano? Kung ganon, pareho mo kaming niloloko? Mariing tanong ni Rona. Hindi naman sa ganun. Nagkataon lang talaga na pareho ko kayong minahal eh. Wika ni Ricky. Kung ganon, totoo nga. Walang hiya ka. Ang kapal na mukha mo. Bulyaw ni Rona at isang malakas na sampalang tumama sa mukha ni Ricky. Pagkatapos ay sunundan naman ng isa pang napakalakas na sampal mula kay Liza at sabay na umalis ang dalawa. Pagkaalis ng dalawang dalaga ay napuno ng kantsaw nila Brando at Takloy si Ricky. Ayan pre, hindi ka kasi nag-iingat eh. Wika ni Brando at tumatawa. Ayan na tuloy, wala nang natira sa'yo.
Kantsaw naman ni Takloy. Pambira naman kayo. Tinatawanan niyo lang ako. Saad ni Ricky. Alangan namang iiyak kami. Mabuti nga yung para patas na tayong walang nobya pare-pareho. Isang malakas na tawa ang muling pinakawalan ni Brando. Bakit? Akala niyo ba hindi madaling palitan yung dalawa? Kayang-kaya kong palitan yung kahit 10 pa. Mayabang na wika ni Ricky. Oh, sige nga. Paghamon naman ni Brando sa kanya. Mamaya, sige, hintayin niyo lang. Wika ni Ricky sabay lagok ng alak. Ilang sandali lang ay may namataan si Ricky na isang magandang babae na nag-iisa sa isang tabi. O mga pare, nakita niyo ba yung nakikita ko? Pilyong wika ni Ricky. Oo, pre. Ang ganda. Namamanghang wika ni Taloy, habang si Brando ay napatitig lang sa sobrang kagandahan ng dalaga. Oh, panoorin niyo ako mga pre ha. Pagkatapos saka niyo ko kantsawan. Saad ni Ricky sabay lapit sa dalaga. Ilang sandali lang ay nadali na ni Ricky ang dalaga. Pagkatapos ng ilang minutong pag-uusap, ay dinala ito sa kinaroroonan ng kanyang mga kaibigan. O mga pare, si Melva nga pala. Melva, mga kaibigan ko. Si Brando at si Takloy. Masayang wika ni Ricky, habang ang dalawa ay halos hindi makaimik. Masaya akong makilala ko kayo. Wika ng dalaga at nakikipagkamay kay Takloy at Brando. Kami rin, masaya rin kaming makilala ka. Wika ni Brando na halos ayaw nang bumitaw ang kamay sa dalaga. Binitiwan lang ito nang magsalita na si Ricky. Oo mga pare. Maglalakad-lakad na muna kami ni Melva doon ha. Babalik na lang kami mamaya. Wika ni Ricky, sabay kindat sa mga kaibigan. Pagkaalis ng dalawa, ay napailing na lang ang dalawang magkaibigan dahil sa sobrang pagkamatinik ni Ricky sa babae na parang hindi man lang ito nasaktan nang iniwan siya ni Liza at Rona. Pare, bilib na talaga ako dun sa kaibigan natin. Saad ni Brando. Oo nga, pre. Paano naman kasi biniyayaan ng maayos na mukha kaya naman madaling magustuhan ng mga babae? Saad ni Takloy. Oo nga naman. Pero bahala na siya sa diskarte niya. Basta tayo, masaya na tayo dito sa alak. At kapag may kukubit na dalaga di jackpot. Wika ni Brando at tumatawa. Sa kabilang dako ay halos hindi na humiwalay si Ricky sa dalaga. Para sa kanya, si Melva na ang pinakamagandang dalaga na kanyang nakita. Kaya sinusulit niya ang oras na makasama ito. Melva, sigurado ka bang sa ganda mong yan wala ka pang nobyo? Oo naman, Ricky. Baka naman ikaw, marami ka ng nobya. Mahinhing wika ng dalaga. Aba wala. Promise, wala talaga. Mabuti naman kung ganon. Dahil sa aming lahi, kinasusuklaman namin ng mga lalaking manloloko. Maraing wika ng dalaga. Tila nabulunan naman si Ricky sa kanyang narinig. Ngunit hindi ito nagpapahalata. Aba, hindi ako manluloko no. Para sa akin kasi, ang babae dapat minamahal at hindi sinasaktan. Mabuti naman kung ganon. At kinatutuwa kong busilak pa lang iyong puso. Saad ng dalaga. Tila napangiti naman si Ricky sa sinabi ng dalaga. Damang-daman niya na mabilis lamang niyang nahuli ang loob nito at sigurado siyang madali lamang niya itong mapapa-oo. Paano yan, Mil? Pareho pala tayong walang sabit sa buhay. Di pwede na akong maligaw sa iyo ngayon. Nakangiting wika ni Ricky. Aba, ang bilis naman. Bakit pa ba natin patatagalin kung magkakasundo naman tayo, di ba? Pilyong wika ni Ricky. Well, oo nga naman. So kung ganun pumapayag ka na, Mil. Ano, tayo na ba? Excited na tanong ni Ricky. Oo naman. Bakit pa natin ito patatagalin kung huling gabi mo na ito? Wika ng dalaga. Ha? Anong sinabi mo, Mil? Biro lang. Ikaw talaga Sabi ko oo, tayo na. Wika ng dalaga at mahinhing tumawa. Kung ganun tayo na. Yes! Masayang wika ni Ricky. Walang kasing saya ang nararamdaman ni Ricky noon. Nang magating gabi na, ay nagpaalam na si Melva na umuwi at tulad ng kanyang mga naging kasintahan, ay ayaw nito magpahatid at sinabing magkikita na lang daw sila kinabukasan.
Pagkaalis ng dalaga ay bumalik na si Ricky sa kanyang tropa. Mga pare, ano na? Wala bang babahati sa akin ha? Mayabang na wika ni Ricky. Oh, bakit? Napauo mo na ba kagad si Milva? Napangangang tanong ni Takloy kahit medyo lasing na. Siyempre naman pre, sinabi ko naman sa inyo madali lang humanap ng kapalit. Pagyayabang muli ni Ricky. Grabe ka talaga pre, bilib na talaga ako sa'yo. Sa ganda pa naman ng babaeng yun nadali mo kagad. Ani Brando. Ako pa ba? Natatawang tugon ni Ricky. Pagsapit ng 2:00 ng madaling araw ay napagkasunduan na rin nilang umuwi. Noon ay bumalik na naman ang kanilang atensyon dun sa daan dahil sa pag-aakala na baka tambangan na naman sila ng mga aswang. Paring Brando, ihanda mo yung buntot pagi dyan ha. Baka atakiin na naman tayo ng mga aswang. Wika ni Takloy sa tonong lasing. Aba, sige. Di naman ako natatakot doon Wika ni Brando at inilabas ang kanyang dalang buntot pagi at iwinasiwa sa daan. Hindi pa man sila nakakarating sa masukal ng parte ay may narinig na silang kakaibang huni. Oh, ano yung mga pre? Gulat na tanong ni Ricky. Hindi ako natatakot dyan. Mayabang na wika ni Brando. Patuloy lamang sila sa paglalakad nang tila may malaking ibon na pumagaspas. Pare, ang laking ibon nun ah. Wika ni Takloy na kahit lasing ay medyo kinakabahan. Ilang sandali pa ay tumambad sa kanila ang mga halimaw na may mga pakpak. Hindi lang isa, kundi 3. Tila nawala ang espiritu ng alak sa katawan nila Brando at Takloy sa kanilang nasaksihan. Mga pare, aswang yan! Gulat na wika ni Brando at tinawakan ang kanyang buntot pagi. Sige, lumapit kayo! Sigaw ni Takloy na may dalang punyal na tanso. Samantalang si Ricky ay naroon lang sa kanilang likuran. Maya-maya pa'y biglang sumugod ang mga aswang. Hinataw naman ni Brando ang kanyang buntot pagi ngunit mabilis ang mga aswang. Nagpalit-palitan ito sa pag-atake upang sila'y malanse. Ilang sandali pa ay nagpaikot-ikot ito sa kanila habang ang isa ay patalikod na umatake kay Takloy. Kaya naman nabitiwan niya ang kanyang dalang punyal. Maya-maya pa'y paisa-isa na namang itong umatake sa kanila. Matinding kalmot ang napala ni Brando sa kanyang likuran, kaya naman nawalan ito ng sapat na lakas. Ilang sandali pa ay sabay-sabay na sumugod ang mga aswang, kaya naman pareho silang tinamaan ng mga kalmot sa katawan. Nakipagpambuno sila sa mga ito, dahilan upang magkaroon sila ng maraming mga sugat. Mga pare, parang hindi natin sila kakayanin. Impit na sigaw ni Brando. Wala rin namang nagawa si Ricky noon dahil wala naman siyang dalang panlaban. Nagdurugo na noon ang kanilang mga sugat at naramdaman na nila ang matinding hapdi, kaya napagdesisyonan na lang nilang tumakbo. Mga pare, takbo na! Sigaw ni Ricky at sabay-sabay silang kumaripas ng takbo. Ilang metro na ang kanilang tinatakbo, ngunit hindi pa rin sila tinatantanan ng mga aswang. Kaya naman ay nagkahiwalay na sila ng direksyon. Nauna nang tumakbo si Takloy hanggang nakarating siya sa kanilang bahay at tumingi na sa klolo. Tulong! Tulong! Sigaw ni Takloy upang maalerto ang mga natutulog. Takloy, anong nangyayari? Gulat na tanong ng kanyang tatay na si Dingdo. Intake kami ng mga aswang sa dantay! Nandun pa sila Ricky at Brando! Narinig naman ito ng mga magulang nila Brando at Ricky. Agad na lumabas ang mga tatay ng mga ito. Bit-bit ang mga itak at sabay-sabay silang sumugod na sinabayan naman ni Takloy at ng kanyang tatay. Tara, bilisan natin, baka mapano na sila! Sigaw ni Sito, ang tatay ni Ricky. Patakbo nilang binaybayang daan hanggang sa nakarating sila sa kinaroroonan ni Brando. Nadatnan nila itong nakahiga sa daan na tila wala ng malay. Brando! Brando! Gising! Wika ng kanyang ama na si Leo. Unti-unti namang gumalaw si Brando at iniinda ang sakit na kanyang katawan. Brando! Nasaan ang anak ko? Nasaan si Ricky? Tanong ni Sito. Hindi ko alam. Uli kong nakita pinagtulungan siya ng mga aswang. Sabi ni Brando. Diyos ko! Anong nangyayari sa anak ko? Tanging nasambit ni Sito. Tusuyurin natin ang paligid, baka nariyan lang. Wika ni Dindo. Oo, tama! Dahil kung pinatay man yun ng aswang,
Bakit wala man lang tayo nakitang bakas? Wika ni Takloy. Sinuyod nila ang buong paligid ngunit inumaga na lang sila ay wala talaga silang nakitang bakas na siyang magtuturo kung nasaan si Ricky. Umaga na noon at araw na ng piyesta ng kanilang baryo. Halos lahat ng mga tao ay masayang nagdiriwang at nagsipaghandaan, maliban na lang sa kanila na nagkukundina sa pagkawala ni Ricky. Tila hindi nakaramdam ng antok sila Brando Takloy noon at patuloy pa rin nilang hinahanap ang kanilang kaibigan kasama ang kanilang mga magulang. Kung saan sa ang sulok ng kanilang baryo sila pumunta, ngunit wala pa rin silang nakita. Kaya minabuti na lang nilang i-report ito sa pamahalaan ng kanilang barangay at sa presinto ng pulis sa bayan ng Capiz. Tila walang buhay na umuwi ang mga magulang ni Ricky. Samantalang sila Brando at Takloy ay hindi pa rin tumitigil sa paghahanap kahit iniinda nila ang sakit ng kanilang mga katawan. Nagtanong-tanong sila sa mga kabahayan sa kanilang baryo hanggang sa nakarating sila sa lumang bahay na palagi nilang dinadaanan tuwing gabi. Nagtataka sila kung bakit may hagdan, gayong wala namang nakatira doon. Minabuti na lang nilang huminto muna at nagtanong. Papalapit na sila nang bumungad sa kanila si Liza. Oh, Brando, Takloy, hali kayo. Mag-agahan muna kayo. Wika ni Liza. Liza, dito ba ang bahay ninyo? Wika ni Brando. Hindi. Bahay ito ng lola namin. Nagbakasyon lang kami dito ng ilang araw upang makipagdiwang ng piyesta. Oh, kain muna kayo. Mukhang pagod na pagod kayo ah. Saad ng dalaga. Hindi na. Napadaan lang naman kami dahil hinahanap namin si Ricky. Wika ni Takloy. Ganun ba? Bakit? Nasaan ba siya? Kaninang madaling araw pa siya nawawala At hanggang ngayon hindi pa namin nakikita. Wika ni Takloy. Kung gayon kumain na muna kayo para magkaroon kayo ng sapat na lakas upang hanapin siya. Saad ni Liza. Dahil nagpumilit si Liza, ay kumain na lang rin ang dalawa. Ramdam na rin kasi nila ang pagkalam ng kanilang mga sikmura. Kain lang kayo ng kain ha. Wika ni Liza. Habang kumakain, ay may dalawang babae na lumapit sa kanila at nagulat na lang sila nang namukha nila ang mga ito. Ate, may mga bisita pala tayo. Wika ng isang dalaga. Rona, Milva, magkakilala kayo? Gulat na tanong ni Brando na tila hindi makapaniwala sa kanyang natuklasan. Oo, at hindi lang magkakakilala, hindi magkakapatid kami. Wika ni Milva at tumatawa. Ganon din sina Liza at Rona. Ano ba ang pakiramdam na makakain ng kaibigan? Nakangiting tanong ni Liza. Napatigil sa pagsubo sina Brando at Takloy sa kanilang narinig. Maya-maya pa, sa pagbalik tingin nila sa nakalapag na pagkain sa isang malaking lalagyan, ay lumantad sa kanila na mayroon itong mga parte ng katawan ng tao. Nasuka sina Brando at Takloy sa kanilang nakita. Mga aswang kayo! Sigaw ni Brando at pinagtawanan lamang siya ng mga dalaga. Oo, tamang iniisip ninyo, mga aswang kami. Mga aswang na mandurugo at kinasusuklaman ng aming mga lahi ang mga lalaking manloloko. Maraing wika ni Rona. Ang aswang na mandurugo ay mga magagandang dilag sa araw, ngunit may kakayahang magpalit anyo sa gabi. Sila ay tapat kung magmahal, ngunit kapag sila ay sinaktan ng lalaking kanilang iniibig, sila ay magiging mabalasik na aswang. Madalas naghahanap sila ng tapat na kabiyak upang may masipsip na dugo tuwing sila'y nauuhaw. Ginagawa nila ito sa pamamagitan ng pagkagat ng leeg na hindi nalalaman ng kanilang kabiyak. Hindi naman nila ito pinapatay. Nakakaramdam lamang ito ng panghihina matapos makuhanan ng dugo. Sa pagkakataong yon, ay parehong nasaktan sina Liza at Rona. Kaya naman dinamayan sila ng kanilang bunsong kapatid na si Milva. Sa tindi ng galit nila kay Ricky, matapos nilang ubusin ng dugo nito, ay napagkasundaan nilang katayin ito sa piyesta. Matapos matuklasan nila Brando at Takloy ang mga pangyayari, dali-dali silang umalis sa lumang bahay at tinayaan lamang sila ng mga dalaga. Agad silang nagsumbong sa mga magulang ni Ricky at agad din naman nila itong pinuntahan kasama ang ilang mga lalaki. Ngunit pagbalik nila roon ay wala na silang naabutan maliban sa mga gamit ni Ricky at mga natirang parte ng katawan nito. Sa puntong yon ay wala na silang nagawa kundi ang ipalibing ito ng maayos.
Ang kagimbal-gimbal na pangyayari ay hinding-hindi makakalimutan ni na Brando at Takloy. Ngunit nagsilbing aral ito sa kanila upang huwag gayahin ang mga ginawa ni Ricky, ang manloko ng mga babae. Ikalawang kwento, takas na bilanggo. Parang gumuho ang mundo ni Kaloy nang marinig ang hatol ng judge sa kanyang kaso. 10 taon siyang makukulong dahil sa kasalanan na hindi naman siya ang gumawa. Umahagulgol na yumakap na lang sa kanyang ina, habang siya ay nanatiling nakayuko at pilit pinipigilan ng pagbalong ng mga luha sa kanyang mga mata. Kailanman, hindi talaga patas ang batas pagdating sa mga may hirap na tulad niya. Hanggang inakay na siya ng 2 pulis upang dalhin sa piitan. Na sa piitan na bago niyang magiging tirahan. Nanatili siyang tahimik. Tila nawala na siya ng lakas upang ipaglaban ang karapatan niya. Pakiramdam niya, sadyang ipinanganak siya para saluhin ang lahat ng kamalasan sa mundo. May 1 buwan ding nakakulong si Kaloy sa maliit na piitan na yon sa mismong bayan nila. Nang araw na yon, kasama ang iba pang preso, ay ililipat na sila sa mas malaking kulungan na nasa syudad. Hindi maganda ang balitang naririnig niya sa kulungan na yon. Hindi daw maganda ang pamamalakad sa piitan na yon. Marami daw bilanggo ang hindi maayos ang kalagayan. Ngunit kahit ano pa ang marinig niyang balita, wala naman siyang magagawa. Yun na ang itinadhana sa kanya. Araw yun ng paglilipat sa 6 na preso sa lungsod. Kabilang sa 6 ay si Kaloy, na tahimik lang sa loob ng sasakyan. Katabi niya ang ilang preso na noon lang niya nakita. Lahat sila ay nakaposas. 6 na pulis ang nasa loob, kabilang na ang driver at katabi nito. May isa pang sasakyan na sakay ay mga pulis bilang escort nila hanggang makarating sila sa pagdadalhan sa kanila. Sa ilang oras na biyahe ay tahimik lamang si Kaloy hanggang sa tumigil sila sa isang liblib na lugar. Ang mga sumunod na pangyayari ay naging napakabilis. Sunod-sunod na putok lamang ang umalingaw-ngaw sa buong paligid. Ikaw, wala ka bang balak tumayo dyan? Samantalayin na natin ang pagtakas! Untag sa kanya ng kasamahang preso. Nang tumingala siya rito, noon lang niya napansin na hawak na nito ang susi. Wala nang buhay ang 2 pulis na nakabulagta sa sahig ng sasakyan. Inihagis nito sa kanya mga balumbon ng susi. Noon lang din niya napansin na sila na lang ang naroon sa loob. Wala nang iba nilang kasama. Balak dyan! Anito, sabay karipas na ng alis. Sa sandaling tumigil ang putukan, sumilip si Kaloy sa labas. Nakita niya ang isa sa mga kasamang preso ay isinasakay na sa itim na van. Sakay niyo ng mga armadong kalalakihan na may mga takip ang mga muka. Agad niyang napagtanto na itinakas ito ng mga kasamahan. Pumasok sa isipan niya na mukhang bigati ng isa nilang kasamahan na preso at maaaring miyembro ng isang malaking organisasyon. Nang muling umalingaw-ngaw ang putukan, sinamantala yun ni Kaloy upang pakawala ng sarili sa pagkakaposas. Sa ibang direksyon siya tumakbo at sa mataas na bahagi ng bundok sa kabilang daan ay inakyat niya yon. Hindi na siya nag-aksaya pang lumingon sa pinanggalingan. Ang mahalaga sa kanya ay makatakas. Hindi na inalintana ni Kaloy ang mga dawag at siit na tumatama sa kanyang muka at buong katawan. Dahil hindi kabisado ang lugar at malapit na ring dumilim, hindi na napansin pa ni Kaloy ang tinutugpa niyang daan ay patungo na sa bangin. Huli na para makaiwas pa sa kapahamakan na naghihintay sa kanya. Dumulas ang isang paa niya dahilan para magtuloy-tuloy siya sa pagbagsak. Naging napakabilis na mga pangyayari. Naramdaman na lamang niya ang pagbulusok pababa at pagtama ng kanyang ulo sa matigas na bagay na siyang naging sanhi para mawalan siya ng ulirat. Mukhang nagkakamali na siya. Wika ng isang tinig ng babae. Napakalamig ng dating ng boses nito sa kanyang pandinig. Natitiyak niyang hindi yun ang kanyang ina. Naisa na ni Kaloy na imulat ang kanyang mga mata, ngunit tila napakabigat nito na ayaw man lang bumukas ng talukap ng kanyang mga mata. Pabigat din ang kanyang ulo na tila ba may nakadagang bagay. Huwag mo munang ipilit kung hindi mo pa kaya.
magpahinga ka na lang muna. Dagdag pa nitong saad sa kanya. Naramdaman niya ang pagdampi ng mainit nitong kamay sa kanyang noo. Ngunit hindi pa rin niya magawang magmulat ng mga mata. Tanging ungol lamang ang kanyang kayang gawin. Maya-maya pa ay nahulog na muli sa karimlan ang kanyang kamalayan. 1 linggo ang matuling lumipas. Nagising si Kaloy sa hindi pamilyar na lugar. Nagisnan niya ang mag-asawang nasa katanghalian na ang edad. Mababait naman ang mga bukas na mga mukha nila. Ngunit may kung ano sa kislap na mga mata nila ang tila nagpapabalisa kay Kaloy. Maraming salamat po sa inyo, Mang Bencho at Aling Henika. Utang ko po sa inyo ang ikalawang buhay ko. Aniya sa mag-asawa. Huwag mo nang isipin ang bagay na yon. Kahit sino pa mapunta sa kalagayan mo, handa naming tulungan. Tugon ni Aling Henika na tumingin pa ng makahulugan sa kabiyak. Huwag po kayong mag-alala. Oras na magbalik ang lakas ko, iaalis na rin po ako kagad. Ayoko pong makaabala po sa inyo. Sad muli ni Kaloy. Hindi naman sa pinipigilan ka namin. Saan ka naman pupunta kung sakali? Unang kita pa lang namin sa iyo sa ibaba ng bangin batid na kagad namin na isa kang pugante dahil sa suot mong damit. Sa pagkakataong yon, si Mang Bencio naman ang nagsalita. Natigilan naman si Kaloy at bumakas sa kanyang mukha ang pagkalito. Nang hindi siya nakaimik, muling nagsalita si Mang Bencio. Huwag ka mag-alala. Wala kaming balak na isuplong ka sa mga otoridad. Naniniwala kami na hindi lahat ng nasa kulungan likas na masama. Hindi lahat ng nakukulong ay may kasalanan. Sadyang hindi lang patas ang batas pagdating sa ating mga mahihirap. Matanong ko lang, iho, kung hindi mo mamasamain, ha? Tumakas ka ba kaya ka namin natagpuan sa ibaba ng bangin? Natigilan naman si Kaloy sa tanong ni Aling Henika. Wala siyang pagpipilian ng mga sandaling yon, kundi ipagtapat sa mag-asawa ang nangyari sa kanya. Yun nga po ang nangyari. Hindi ko po sadyang tumakas, ngunit yun na po ang hinihingi ng pagkakataon. Ayoko na nga pong bumalik sa kulungan. Ayoko pong makulong sa kasalanang hindi ko naman ho ginawa. Mariing saad ni Kaloy sa huling mga sinambit. Nagkatinginan naman ang mag-asawa matapos marinig ang kanyang paglalahad ng kwento. Katulad ng sinabi ng mag-asawa kay Kaloy, maaari siyang tumira sa kanila hanggat gusto niya dahil wala namang mapupuntahan at hindi rin siya maaaring bumalik sa kanila. Napilitan na rin na manuluyan muna sa mag-asawa si Kaloy. Nang bumuti ang pakiramdam, tumulong na lang si Kaloy kay Mang Bencio sa pangangahoy nito at pagtatanim para kahit papaano ay hindi siya maging pabigat. Siya na rin ang nag-iigib ng tubig sa may balon. May kalayuan din sa kubo ng mga ito. Sa halos 1 buwan na pamamalagi ni Kaloy sa Sitio Bukal, nakilala na rin naman niya ang ibang mga taong nakatira sa lugar. Halos malalayo ang agwat ng mga bahay kaya naman parang wala rin silang kapitbahay. Isa sa mga napansin ni Kaloy ay ang malimit na pag-alis ng mag-asawa sa gabi. Minsan, nadatnan niya ang mga itong gising pa. Oh, bakit hindi ka pa natutulog, iho? Tanong ni Mang Bencio nang maabutan niyang gising pa. Nagising lang po ako dahil sa mga ingay sa labas. Tugon ni Kaloy. Ganun ba? Masanay ka na sa paminsan-minsan sa ingay sa labas. Alam mo naman na nasa gitna ng magubat na parte ang sityo namin. Kaya kung ano-ano ang ingay na naririnig mo mula sa iba't ibang hayop. Pero tandaan mo lang, iho. Kahit ano pa ang marinig mong ingay sa labas, wag na wag mong tatangkaing lumabas, ha? Pahayag ni Mang Bencio. Nakaramdam naman siya ng kakaiba sa ibinigay nitong titig sa kanya. Napatango na lamang siya. Pagdaka ay nagpaalam na siyang babalik na sa higaan. Nakalimutan na rin niyang magtanong kung saan nagpupunta ang mga ito tuwing gabi. Araw ng Sabado. Yun ang araw ng pagbaba sa bayan na mag-asawa upang ibenta ang mga pananim na gulay sa palengke. Baka gabi na kami sa pag-uwi, Kaloy, ha? Ikaw na bahala sa bahay. Ang kabilin-bilinan namin. Wag na wag mong papansinin yung anumang ingay na maririnig mo sa labas pagsapit ng gabi. Bili namang Bencio habang naghahanda silang mag-asawa sa pagbaba sa bayan. Opo, ako na pong bahala rito. Huwag niyo na rin pong alalahanin ng ibang gawain na naiwan ninyo.
at ako na pong bahalang tumapos. Sige po, mag-ingat po kayo sa pagbaba ha. Matamis na ngumiti sa kanya ang mag-asawa. Halata sa mga ito na nasisihan sa kanya. Nang makalis ang mag-asawa, naisipan ni Kaloy na maglibot-libot muna. Napansin niya kasi na tila laging nakabantay sa kilos niya ang mag-asawa. Para bang takot ang mga itong mawala siya sa paningin nila. Hindi niya na napansin na dinala siya ng mga paan niya sa mga bahayan. Noon lang niya napagtanto na tanging kubo na mag-asawa ang nakahiwalay sa karamihan. Napansin niya ang kakaibang sulyap na ibinibigay ng mga tao sa kanya. Ang ilan ay pailalim ang tingin sa kanya. Hindi niya tuloy maiwasan na kabahan na baka may nakakakilala sa kanya bilang takas na bilanggo. Naisipan na lamang niyang bumalik sa kubo ng mag-asawa. Habang daan, nakasalubong niya si Benny. Tagaroon lang din ang lalaki. Nakilala niya ito nang minsan bumilihan ng gulay sa mag-asawa. Oh, buti naman naisipan mong lumabas. Saan ang punta mo? Malaki ang ngiti nito sa labi nang magtanong sa kanya. Ha? Ay, naglilibot-libot lang ako sandali para makabisa ko yung lugar niyo. Pabalik na rin ako sa kubo. Ah, ganun ba? Sumama ka muna sa akin. Total wala naman sinamang Benjo at Aling Henika, di ba? Nakasalubong ko sila na pababa ng bayan Agad naman pumayag si Kaloy. Maya-maya na lang niya gagawin ang mga naiwan niyang gawain sa bahay. Pumunta sila sa bahay ng lalaki. Nakatirik yun malapit sa sapa. Naabutan nilang nagwawalis ang asawa nito. Nena, si Kaloy nga pala. Sa bahay nila Mang Benjo siya nakatira. Si Nena nga pala, Kaloy. Ang maganda kong asawa. Pagpapakilala niya sa kanya. Ngumiti naman si Kaloy. Magandang araw sa iyo, Nena. Tumango naman ang babae sa kanya. Medyo nailang tuloy si Kaloy sa kapurmalan ng babae. Sige, maiwan ko na kayo. May gagawin pa ako sa kusina. Pagdaka ay paalam na nito na hindi man lang sinulyapan ni Kaloy. Iginiya naman siya ni Benny sa likod ng bahay ng mga ito. Sa ilalim ng puno ng santol na hitik sa bunga, mayroon doon lamesang bilog na gawa sa katawan ng puno. May 3 upuan rin na nakapalibot dito. Napaka-presko ng lugar. Iniwan lang nila sandali roon si Benny upang kumuha ng maiinom sa loob ng bahay nito. Ninamnam naman ni Kaloy ang masarap na simoy ng hangin sa paligid. Napakatahimik na kahit huni ng ibon at insekto ay wala siyang naririnig. Maya-maya pa ay dumating na si Benny dala ang inumin na inilapag nito sa mesa. Kapag mag-isa ka o di kaya wala kang ginagawa sa inyo, pwede kang tumambay dito. Ipapakilala kita sa iba kong mga kaibigan. Ay, siya nga pala, umiinom ka ba? Tanong ni Benny habang umiinom ng kape. Minsan lang. Matipid niyang sagot. Kinuha na rin niya ang tasa ng kape at uminom. Kahit mabait ang bukas ng mukha nito at pala kaibigan, hindi pa rin mapanatag ang loob niya sa kaharap. Marahil dahil sa lihim ng kanyang pagkatao. Ayaw lang niya sigurong maging palagay ang loob sa ibang tao dahil sa takot na malaman ng mga ito na isa siyang takas na bilanggo. Ayos. Minsan ipagpapaalam kita sa mag-asawa para makainuman ka namin. Umiinom ka ba ng lambanog? Yung kasi uso dito sa amin Oo naman. Nakatikim na rin ako niyan dati. Dala ng kaibigan namin na galing sa probinsya. Tugon ni Kaloy. May 1 oras din si Kaloy sa pakikipagkwentuhan sa lalaki bago nagpaalam na kailangan na niyang umuwi dahil may mga gagawin pa sa kubo ng mag-asawa. Hinatid pa siya ng tanaw ni Benny habang naglalakad. Nakakalayo na siya nang maisipan niyang lumingon. Wala nang lalaki sa kinatatayuan nito, ngunit nahagip ng kanyang mga mata ang asawa nitong nakatayo sa may bintana. Walang emosyon ang mukha nitong nakatingin sa kanya. Pagka-uwi ng kubo, ipinagpagnan niya muna ang isipin tungkol sa kakaibang tingin ng asawa ni Benny. Dali-dali na siyang nag-igib ng tubig para sa kanilang drum. At pagkatapos ay itinuloy na rin niya ang hindi natapos na pagsisibak ng kahoy ni Mang Benjo. Siya na rin ang nagluto ng kanilang hapunan. Ngunit hanggang makatapos siya ay hindi pa dumarating ang mag-asawa. Hindi tuloy maiwasan na mag-alala si Kaloy. Maya-maya ang tingin niya sa antigong orasan na nakasabit sa dingding. Hanggang abuti na siya ng antok sa paghihintay. Naalimpungatan si Kaloy sa pagkakatulog nang maramdaman ng mahihinang kaluskos sa labas ng bahay.
Hinawi niya ang kurtina na naghihiwalay sa higaan nila na mag-asawa. Ngunit wala pa rin ang mga ito. Sa pag-aakalang marahil sina Mang Bencio at Aling Henica na ang mga yon, lumabas siya ng kubo. Sumalubong sa kanya ang malamig na panggabing hangin. Wala ring tao sa labas ng kubo. Marahil ay guni-guni lang niya ang narinig. Akmang papasok na siyang muli sa loob nang matigilan. Bigla kasing nagtayuan ang kanyang balahibo sa batok. Pakiramdam din niya ay may mga matang nakatingin sa kanya. Muli siyang humarap sa labas. Wala naman siyang napansin na kakaiba, ngunit yung pakiramdam na mayroong nakatingin sa kanya ay ramdam niya. Pumasok bigla sa kanyang isipan na baka may mabangis na hayop sa paligid at yun ang nagmamanman sa kanya. Sa naisip ay mabilis na niyang isinara ang pinto. Hindi na siya nakatulog at hinintay na lamang ang pagdating ng mag-asawa. Dumating ang mga ito nang magbubukang liwayway na. Nagulat pa nga ang mga ito nang makita siyang nagluluto na sa kusina. Pasensya na iho at hindi na kami nakauwi kagabi ha. Inintay pa kasi namin na makaubos kami ng paninde. Sa palengke na lang kami nagpalipas ng gabi. Paliwanag ni Mang Bencio. Nag-alala nga po ako sa inyo dahil gabi na wala pa kayo. Ininit ko na lang po yung ulam kagabi. O sige po, kumain na po kayo. Aniya sa mga ito. Maghahain na sana si Kaloy nang mapansin ni Aling Henica na tila hirap sa paglalakad at baka sa mukha nito ang sakit. May dinaramdam po ba kayo, Aling Henica? May pag-aalalang tanong ni Kaloy sa matandang babae. Ito iho, aksidente lang na nabagsakan ng itak ang paa ko kagabi. Anito sa kanya na inalalayan naman ng kabiyak nito na makaupo sa silya. Dapat po siguro mapatingin nyo ang sugat nyo sa doktor. Mahirap na po, baka ma-infection pa ang sugat ninyo. Huwag ka mag-alala, Kaloy. Nagamot na rin ang sugat ko ni Bencio. Mabisa ang halamang gamot na ipinantatapal niya kaysa sa mga gamot na nire-reseta ng kung sinong doktor. Bakas pa rin sa mukha ni Kaloy na hindi kumbinsido sa mga sinabi ng matandang babae. Ngunit pinili na lang niyang itikom ang kanyang bibig. Pagkatapos ng kanilang agahan, ay si Kaloy na ang naglikpit at nagpresenta na mag-aayos ng dala ng mga ito galing sa bayan. Kita mo lang nangyari sa iyo. Tigas kasi ng ulo mo eh. Hindi mo mapigilan yung kasibahan mo. Munti ka na tuloy mapuruhan kagabi kung hindi ako dumating. May halong paninising sabi ni Mang Bencio sa asawa nito. Pasensya ka na, Bencio. Hindi ko lang kasi mapigilan ng sarili ko na matakam lalo't abot kamay na natin eh. Alam mo naman na matagal-tagal na rin ang panahon nang muli tayo makatikim ng masarap na potahe. Sawang-sawa na ako sa mga ligaw na hayop sa gubat. Tugon naman ito. Konting tiis lang, Henica. Makakatikim na rin tayo ng masarap na potahe. Sandaling panahon na lang. Makahulgang tura ni Mang Bencio. Lingid sa kaalaman ng mag-asawa, ay narinig lahat ni Kaloy ang kanilang usapan na nasa kanugnog na kusina lamang. Hindi kasi namalayan na mag-asawa ang pagpasok ng binata upang uminom ng tubig. Dahan-dahan na lumabas ng kubo si Kaloy, dala ang pagtataka sa palitan ng salita ng mag-asawa. Kung susumahin ay wala namang kakaiba sa usapan ng mga ito, ngunit may kakaibang kilabot ang hatid nito sa kanya. Simula nang marinig ni Kaloy ang usapan ng mag-asawa, ay hindi na siya mapakali. Pakiwari niya laging may mga matang nakasunod sa kanya. Lagi bumabalik sa kanyang isipan ang naging pag-uusap ng mga ito. Halos lumundag palabas ang puso ni Kaloy nang may tumawag sa kanyang pangalan. Paglingon niya ay ang nakangiting si Benny ang palapit sa kanya. Pinuntahan na kita rito. Sabi kasi ni Mang Bencio, nandito kang araw at nangunguha ng gulay na paayap. Anito sa kanya nang makalapit sa kanyang kinaroroonan. Sumulyap pa ito sa bayong na dala niya na halos mapuno na ng pangunguha niya ng gulay. Bakit? May kailangan ka ba? Tanong niya rito. Wala naman. Gusto ko lang sanang makipagkwentuhan sa'yo. At saka ipakikilala kita sa mga ilang taga rito. Hindi agad nakaimik si Kaloy. Isa pa yun sa pinagtataka niya. Para bang ang mga tao ron, katulad ni Benny, ay hindi umaalis sa lugar. Palaisipan sa kanya kung saan kumukuha mga ito ng pangtusto sa pang-araw-araw. Oh, may problema ba? Tanong ni Benny na napalis ang ngiti sa labi. Hindi na napansin ni Kaloy na rumihistro sa kanyang mukha ang mga iniisip. Ha? Wala naman.
Iniisip ko kasi kung mapapaunlakan ko yung imbitasyon mo. Hindi kasi maganda ang lagay ni Aling Henik eh. Oo, nabalitaan ko nga yung nangyari sa kanya. Di ba naman kasi nag-iingat eh. Anito na ang huling sinabi ay halos pabulong lamang. Ngunit nakaabot pa rin yon sa pandinig ni Kaloy. Lalo tuloy nagduda ang binata na may kakaibang nangyayari sa mga ito. Sa huli, napapayag na rin ni Benny ang binata na sumama sa kanya matapos ipagpaalam sa mag-asawa. Ipinakilala siya ni Benny sa dalawa nitong kaibigan, sina Buboy at Tonyo, kapwa pamilyado. Napansin agad ni Kaloy ang kakaibang titig na ibinabato ng dalawa sa kanya. Nagpatay mali siya na lamang siya sa mga ito. Baka ganun lang talagang makatitig ang mga ito sa mga bagong kakilala. Paglabas ng lambanog ni Benny at pulutang karne, unang kita pa lang ni Kaloy sa karne ay natakam na siya. Nang mapasulyap siya kina Buboy at Tonyo ay tila gusto na ng mga ito na maglaway sa pulutan. Nakakailang tagay pa lamang si Kaloy nang tumayo siya dahil sa tawag ng kalikasan. Nagtungo siya sa pinakalikod ng kubo nila Benny matapos magpaalam sa mga ito. Matapos makapagbawas, akmang babalik na sana siya sa mga kasama nang biglang humarang si Nena sa daraanan niya. Katulad ng dati, wala itong kangiting-ngiting nakatingin sa kanya. Alanganin tuloy siyang batiin ito. Lalampasan na sana niya ang babae nang bigla itong nagsalita. Umalis ka na rito bago sumapit ang kapilugan ng buwan. Halos pabulong nitong saad, ngunit may diin. Nagtatakang napatitig siya sa mukha nito. Naging mailap ang mga mata nito pagkatapos. Naging aligagarin ang kilos nito at pasilip-silip sa kinaroroonan ng tatlo. Anong ibig mo sabihin? Anong meron sa kabilugan ng buwan? Naalala na naman ni Kaloy ang naging usapan ng mag-asawa. Lalo tuloy siyang nahihiwagaan. Basta, umalis ka na at huwag kang kakain ng pulutan nila. Himig babala pa nito sa kanya. Sasagot pa sana siya na makarinig ng mga yabag na papalapit. Nang lumingon siya ay si Benny ang pasuray-suray na palapit sa kanyang kinaroroonan. Alam ko kung ano na nangyari sa'yo. Tagal mo kasi. Anito sa namumungay ng mga mata. Pulang-pula na rin ang mukha nito dahil sa alak na iniinom. Kasi, ha? Natigilan bigla si Kaloy nang wala na si Nena. Napapakamot na lang siya ng ulo. Kasi ano? Panggagad ni Benny sa kanya na may nakakaloko ng ngisi sa labi. Kasi parang sumama yung tiyan ko eh. Nanibago ata sa pag-inom. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Matagal na nung huli akong uminom ng alak. Palusot na lang niya. Tawang-tawa naman ito. Sabi ko na nga ba eh. Tumata ka sa inuman. Anito sa kanya. Sabay akbay sa kanya at sabay na silang bumalik sa mga kasama. Nakitawan na lamang si Kaloy nang tumawa ito. Halata na rin kasi na tinablan na ito ng iniinom. Nakadalawa pa lang silang lambanog. Kahit mga lasing na ang mga kasama, ay patuloy pa rin silang umiinom. Hindi na rin tinikman ni Kaloy ang pulutang karne dahil sa sinabi ni Nena. Nagdahilan na lang siya na hindi talaga siya namumulutan kapag nainom. Makahulugang nakatingin na naman sina Buboy at Tonyo dahil sa kanyang sinabi. Tila ang mga titig ng bawat isa ay may ibang ipinapahiwatig. Nang maubos na nga ang ikalawang bote ng lambanog, si Kaloy na ang umawat sa mga kasama na tumigil na dahil halos hindi na rin diretsong salita ni Benny dahil sa kalasingan. Samantalang sina Buboy at Tonyo na nauna nang umalis ay hindi man lang kinakitaan ng pagkalasing ni Kaloy. Sinamahan niya munang makapasok si Benny sa kubo ng mga ito. Hindi niya naabutan si Nena sa loob. Inihiga na lamang niya si Benny sa mahabang upuan na gawa sa kawayan. Nagsasalita ang lalaki na hindi niya maunawaan. Nakapikit na ito at alam ni Kaloy na anumang sandali ay igugupo na ito ng antok. Ilang araw na lang kabilugan na ng buwan. Kunting hintay pa. Anito, sabay kumpas ng kamay. Napakunot naman ng noo na napatitig rito si Kaloy. Gusto sana niya magtanong nang biglang pumasok si Nena sa kubo. May dala itong plangganita. Hindi ito makatingin sa kanya ng diretsyo. Marami sana siyang gustong itanong ngunit batid niyang hindi yun ang tamang panahon. Nagpaalam na siya nang hindi ito umiimik. Habang pauwi sa kubo ng mag-asawa.
Maraming katanungan ang nag-uunahan sa kanyang isipan. Katulad ng, tama ba na manatili siya sa lugar na yon? Baka nag-aalala na ang kanyang ina sa pagkawala nito. Paano mga pulis na naghahanap sa kanya? Lalo lang niyang pinabigat ang kaso niya dahil sa pagtakas. Dahil sa lalim ng iniisip, hindi na niya namalaya na nasa harapan na siya ng pinto ng kubo. Itutulak na sana niya yon nang matigilan. Iniawang niya ng bahagya ang pinto. Sapat para makita niya ang nasa loob. Agad niyang natutup ang bibig bago pa siya makagawa ng ingay na maaaring magpahamak sa kanya. Nasisilip niya kasi ang mag-asawa. Si Aling Henika ay nasa anyong nakakatakot. Nakasabog ang mahaba nitong buhok. Mabalahibo ang buong muka at braso at may mahabang kuko. Abala ito sa pagnasab ng braso ng isang tao. Nakasabog pa sa sahig ang ilang lamang loob at dugo. Habang abala ito sa pagkain, nakabantay lamang dito si Mang Bencio na tumutulo pa ang itim na likido sa bibig nito. Halata na natatakam na rin tong saluhan ng kabiyak sa pagkain. Bilisan mo, Henika. Kailangan natin mailigpit ang mga yan bago pa dumating si Kaloy. Utos nito sa asawa. Dahan-dahan ang ginawang pagakbang ni Kaloy hanggang makalayo sa bahay. Sa di kalayuan niya inilabas ang kanina pang pinipigilang paglabas ng laman ng tiyan. Halos manghina na siya ngunit patuloy pa rin sa pagbaliktad ang kanyang sikmura. Nanlulupaypay na napasandal na lang siya sa puno. Tagaktak na rin ang pawis niya sa buong muka. Kahit nangihina ay tumayo na siya at nagpalinga-linga sa paligid. Balak na niyang umalis sa lugar na yon bago pa siya mapahamak. Ngunit ganun na lang ang gimbal niya nang makitang papalapit na sa kanya si Mang Bencio. Dahil madilim na, hindi na niya maaninag ang mukha nito. Mukhang naparami ang inom nyo nila, Benny ah. Sabi nito nang ilang di pa na lang ang layo sa kanya. Pinilit niyang hawiin ang kabang nararamdaman bago sumagot. Opo. Pasensya na po at naparami lang ng tagay. Ayos lang yun. Misa ka lang naman uminom eh. Mabuti pa, tara na sa bahay at nang makainom ka ng mainit na kape. Nagpatiuna ng lumakad si Mang Bencio. Aandap-andap naman ang kalooban ni Kaloy na sumunod dito. Nang makarating sa kubo, muntik nang tumiklop ang mga tuhod ng binata. Mabuti na lamang napakapit siya sa poste ng kubo. Pagpasok ay nanuot pa rin sa ilong ni Kaloy ang malansang amoy, ngunit wala ng katawan at mga dugo sa sahig. Hinanap ng mga mata niya ang asawa nito. Napatitig siya sa kortina na tanging tumatakip sa pinakasilid ng mga ito. Nagpapahagin ng Nana Henika mo. Tura nito na tila nababasa ang kanyang isipan. Sige po, magpapahinga na rin po ako. Aniya, saka humakbang na patungo sa papag na kanyang kinahihigaan malapit sa kusina. Nakatagilid si Kaloy at hindi natutulog. Lahat ng kaluskos ay pinakikiramdaman niya. Noon lang niya napagtagni-tagni ang lahat. Ayaw man tanggapin ng isipan niya, yun ang nagtutumining na katotohanan. Aswang ang mag-asawa. Maaring ang lahat ng naroon ay mga aswang. Kaya marahil ay naghihintay sila ng kabilugan ng buwan dahil siya ang gagawing alay o pagkain sa gabing yon. Hanggang sumapit ang umaga, naging alerto na si Kaloy. Naghihintay lang siya ng pagkakataon para makatakas. Gusto niya ding puntahan at kausapin si Nena at nais niyang masagot ang ilang katanungan na gumugulo sa kanyang isipan. Nang araw na yon, hindi mapakali si Kaloy. Wala sa sariling kumilos siya sa mga gawaing bahay. Malimit tuloy ay mali-mali ang nagagawa niya. Bago magtanghalian, nagpaalam siya sa mag-asawa na pupunta kina Benny. May nakalimutan lang po ako sa kanila kahapon dahil sa kalasingan. Babalikan ko lang po at sandali lang po ako. Paalam niya sa mga ito. Tumango naman ang mag-asawa sa kanya. Hindi na siya lumingon pa at sa malalaking hakbang ay mabilis siyang nakalayo sa kubo ng mga ito. Hindi naman talaga siya pupunta kina Benny. Sa ibang direksyon siya nagpunta. Palayo sa mga kabahayan. Aalis na siya sa lugar na yon. Ngunit sa kasamaang palad, hindi niya natagpuan ang daan paalis sa lugar. Paikot-ikot lang siya at bumabalik din siya kung saan nanggaling. Napalood na lang siya.
Mukhang hindi na siya makakaalis sa lugar na yon. Pikit matang pumunta siya sa kubo nila Benny. Ang naabutan lang niya roon ay si Nena, na bakas ang pagkagulat sa anyo nang makita siya. Tulungan mo akong makaalis sa lugar na ito. Nagsusumamong sabi niya rito. Naghalinhina ng takot at pagkalito sa mukha ng babae. Hindi nito malaman ang gagawin. Alam ko ng aswang si Namang Bencio at Aling Henika. Nakita mismo ng mga mata ko. Alam ko ring aswang ang mga tao rito. Pakiusap, naghihintay na sa akin ang nanay ko. Gusto ko ba siya makasama? Halos pumuyok ang boses nito sa huling sinabi. Parang nais na rin magtubig ng kanyang mga mata pagkaalala niya sa ina. Doon lang tila natauhan si Nena. Iginiya siya nito sa likod ng bahay. Itinuro nito ang daang papunta sa sapa. Kailangan mo magmadali. Mamaya ng kabilugan ng buwan. Ikaw ang balak nilang gawing alay at pagkatapos ay pagsasaluan ka namin. Inamin rin ng babae na lahat nga sila doon ay mga aswang. Ipinagtapat rin ito na nataga si Aling Henika dahil sa pagtatangka nitong aswangin ang isang buntis sa bayan. Ibinahagi rin nito na hindi ito aswang kundi hinawaan lamang. Nayanggaw. Ang ipinagbubuntis umano nito noon ang naging alay. Gustuhin man daw nitong bumalik sa pamilya ay hindi na maaari. Maaring ikapahamak lamang daw umano ng pamilya kapag nakaramdam siya ng pagkaaswang. Ibinili na lamang nito ang matagal ng liham na ginawa niya para sa pamilya. Ibigay na lamang daw niya yon at sabihin wag na siyang hanapin pa. Gaya ng sabi ni Nena, tumawid ng sapa si Kaloy. Tinugpa lamang niya ang niyugan at sa oras na nakalampas siya sa mga niyugan, isa pang sapa ang kailangan niyang tawirin ulit. Habol ang paghinga dahil sa pagod at nararamdamang takot sa dibdib. Pakiramdam ni Kaloy ay lalo lang niyang pinabagal ang kanyang pagtakbo. Nagtataka rin sa isip kung bakit ang bilis dumilim sa lugar na kanyang kinaroroonan. Samantalang alam niya na maaga pa. Natawid na niya ang unang sapa na tinutukoy ni Nena. Ngunit hindi pa rin yon nababawasan ng takot sa kanyang dibdib. Malinaw na sinabi ni Nena, kailangan pa niyang tumawid sa isa pang sapa para hindi na siya masundan. Doon lamang daw niya matitiyak ang kanyang kaligtasan. Sandaling huminto sa pagtakbo si Kaloy. Itinukod pa niya ang isang kamay sa puno ng nyog habang ang isa ay tutup ang dibdib. Pakiwari niya ay napakahaba na ng kanyang natakbo. Ngunit hindi pa rin niya matanaw ang ikalawang sapa na tinutukoy ni Nena. Napaigtad si Kaloy nang makarinig ng mga kaluskos sa kanyang pinanggalingan. Kahit nangihina at nangangatog ang mga tuhod, nagpatuloy na siya sa pagtakbo. Tinanim niya rin sa isipan ang huling sinabi ni Nena. Hindi siya maaring makagat o magalusan man lang ng aswang. Kapag nabigo siya, katulad nito, hindi na siya makakaalis sa lugar na yon. Ang kagustuhan na makaligtas at makasama pa ang ina ang tila naging lakas at inspirasyon niya upang magkaroon ng ibayong lakas. Ramdam na ni Kaloy na nasa malapit na ang mga tumutugi sa kanya. Lalo pa niyang binilisan ng pagtakbo. Kahit nangangatal na sa pinaghalong pagod at takot, napangiti pa rin siya nang makita ang sapang sinasabi ni Nena na kailangan niyang tawirin. Patawid na siya ng sapa nang mapalingon dahil sa tila angil ng isang mabangis na hayop sa kanyang likuran. Isang mabalahibong nilalang na may matatalas ng ngipin ang naroon sa gilid ng sapa. Nanlilisik ang mga mapupulang mata nito habang nakasunod ng tingin sa kanya. Muli na siyang nagpatuloy. Kahit nalulula sa agos ng tubig, ay pinilit niya yung labanan hanggang makarating sa kabila. Napaiga na lamang siya pagkatapos habang habol ang hininga. Sinulyapan niya ang kabilang bahagi ng sapa. Maya-maya pa ay tumayo na siya at nagpatuloy sa pagtakbo. Ilang oras din bago niya narating ang bahayan. Nakahingi siya ng tulong sa mga tao roon at tinulungan naman siya ng mga ito. Sa paputol-putol na kwento, sinabi niya ang nangyari sa kanya at sino ang tinatakasan. Mahabagang langit! Napakaswerte mo't nakatakas ka sa kuta ng mga aswang! Sambit na matandang albularyo sa lugar na yon. Sinuri muna siya nito para malaman kung nahawaan siya ng pagkaaswang na mga kumupkup sa kanya. Sa kabutihang palad ay hindi naman siya nahawaan. Ilang araw din ang ginugol niya sa baryo na yon. Napag-alaman niya na taga doon si Nena
at ang matandang albularyo na gumamot sa kanya ay ang ama nito. Malungkot na iniabot niya ang sulat ng anak sa matandang albularyo. Pinapasabi din po niya na huwag na siyang hanapin. Kayo rin po ang inaalala niya eh. Ayaw niya kayo masaktan ng mga mahal niya sa buhay. Napag-alaman ni Kaloy na nakipagtanan si Nena sa nobya nito na si Benny. Huli na nang malaman nito na isang aswang pala ang kanyang sinamahan. Nang makabalik si Kaloy sa pamilya, muli siyang sumuko. Isang mabuting abogado naman ang tumulong sa kanya upang malinis ang kanyang pangalan. Sa loob ng 3 buwan, sa tulong ng butihing abogado, napatunayan na wala siyang sala. Ang lahat ng mga pinagdaanan ni Kaloy sa kamay na mag-asawang kumupkup sa kanya ay kanyang inilihim na lamang. Sa makabagong panahon ay sino ba naman ang maniniwala? Itatago na lamang niya yon bilang hindi malilimutang karanasan. Wakas.